So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong pinaparating na mensahe si Ombudsman Boying Rimulya para po kay Senate President Tito Soto na kung sakali daw po na mangyari na may aarestuhin na senador sa Senado, nakaredy na daw po yung mga arresting officer para hulihin at ipakulong itong mga senador po na to na nasangkot sa flood control scandal. So pag-usapan ngayon natin yan kasi medyo mabigat po ito, no? So ito yung from Abante, no? Sabi dito, okay, arrest team versus mga senador nakatambay na. Ulitin ko, arrest team versus mga senador nakatambay na. Yan, sabihin mga kababayan, no, na naka-ready na po ang mga arrest officer para po may arestuhin nga po ng mga senador. So pag-usapan ngayon natin yan kung sino yung arestuhin nila. So sabi dito, no, wala umanong dapat ikabahala si Senate President Tito Soto sa grupong nagtutulak ng kudeta sa Senado dahil malapit ng maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. Bakit niya nabanggit to, no? Actually, nahanap ko yung video nito, hindi ko makita. Alam ko lang kung gawa-gawa lang ng Abante to, Pero well, mainstream media pa rin po ito, So sabi dito, ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa gitna ng nabigong kudeta sa Senado noong nakaraang linggo, kung saan balak sanang iluklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. O, di ba? So sa programang executive session. So pinanood ko kanina yung executive session nila, no. Hindi ko siya nakita doon Pero sige, tuloy na lang natin, no. Sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, binati ng mga co-host si Soto dahil may community umano sa kanya nitong nadaang linggo. Dito na umiksaya na si Rimulya at nagbigay ng mensahe kay Soto. Huwag kayong mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. Di ni Rimulya. Oo. So alam naman po natin, no, na yung mga arestuhin nga po sa mga anomalyang flood control scandal, malaki po yung chance na galing po minority. So kung galing minority mga ka-streetwise, so talagang nakapako na po si Tito Soto dyan sa Senate presidency. Ganun. Actually, ganun talaga, di ba? Ganun talaga. O continue natin, sabi pa dito. Wait lang. Lakay natin para maganda. So sabi pa dito, kapag may naarestong senador sa hanay ng minority bloc, mababawasan ang bilang ng grupong gustong patalsikin sa pwesto si Soto. Hindi nila Rimulya ang pangalan ng mga senador na malapit ng maaresto pero kabilang sa mga inimbestigahan ng Department of Justice ay sina Joel Villanueva, Jing Estrada, Chis Escudero, no, at dating Senador Ramon Bong Revilla. So si Ramon Revilla, mga kababayan, alam naman po natin na nakakulong na po ngayon, di ba? Okay. So si Villanueva may kinakaharap na malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban sa Wawaw Builders at Top-Notch Catalyst Builders Corporation. Yung incorporation submitted for resolution na ang reklamo kay Villanueva. Okay. So ngayon mga kababayan, no, so alam naman po natin to, no, na sino ba yung sinasabi dito ni Boying Rimulya na aarestuhin. So actually, kung pagbabasehan po natin yung draft na nagkalat nga po, no, sa Blue Ribbon Committee, meron 3. May 3 senador. So si Gingoy, si Joel Villanueva, at si Chis Escudero. Actually, mga streetways, medyo kulang pa to Kulang pa yan. Kasi ang kailangan din dito, no, ba't wala yung pangalan ni Mark Villar? Di ba? Alam naman po natin, DPW Secretary po siya dati. Na kung merong anomalya din na nangyari noong panahon ni Digong, malabang hindi rin po alam ni Mark Villar yan. At syempre po, no, yung si Bongo, no, bakit wala rin yung pangalan ni Bongo dyan? Pero by the way, sige, baka sa susunod meron na, di ba? So ngayon mga kababayan, no, kung makikita ngayon natin dito, sino ba yung medyo ahead na posibleng arestuhin? Unang-una. So malamang si si Joel Villanueva po yung unang-unang arestuhin. Kasi nga po, alam naman po natin, no, na si Joel Villanueva nga po is for resolution na po yung kasong laban sa kanya. So, ibig sabihin nun, kung for resolution na po ito, ibig sabihin nito, didesisyon na lang po ito kung meron bang sapat na ebidensya para magkaroon ng probable cause.
Di ba? So mukhang si Joel Villanueva yung unang-una. Tapos pangalawa po si Jinggoy. Kasi no February 2 lang pala, no, last week lang, no. So Jinggoy Estrada, Bong Revilla, tsaka si Bonoan Alcantara to file counter affidavits on plunder charges. So kaka-file lang po ng counter affidavit ni Jinggoy. So syempre kung kapa-file pa lang po ng counter affidavit ni Jinggoy, malamang next month pa yan makakaroon ng update. No, baka next month pa po mabanggit na for resolution na. So medyo matagal pa yan. So ang nakakatawa dito si Bonoan din pala, no, suspect din pala si Bonoan. So dapat lang talaga, di ba? At bukod diyan mga kababayan, no, meron pa yan dito eh. Ano pa yan? At ngayon mga ka-streetwise, no, malamang ang isa po sa pinakamalaking tanong dito, ano po yung mangyayari kung sakaling nga makulong itong mga senador po na to from minority ng mga Duterte Black, kung sakaling nga daw na mag-proceed yung impeachment complaint laban kay Sara sa Senado, kasi alam naman po natin, no, nasa Senado po ito didesisyonan, no, magbobotohan sila, di ba? 2/3, di ba? 2/3, oo. 2/3 ng boto. So actually, kung sakaling ma-aresto itong tatlong ito, mukhang hindi rin natin makakatulong. Ito base ito sa pagkakaintindi ko, ha. So sabi kasi dito, no, yan na, so effect on voting and quorum. So ito po yung sa impeachment complaint nga po ni Sara, no. Sabi dito, no, absence as a no vote, di ba? Because the requirement is based on the total numbers of seats, all members rather than just those present, an absent senator is effectively counts as a vote against a conviction. So ganun pala yun. If a senator is not there to vote guilty, they cannot contribute to the required supermajority. So talagang sobrang no? Sobrang unfair ata nito, no? Pero ito wala ito talaga eh. So ibig sabihin mga kababayan, no? Kung sakali man na may makulong nga po na minority, no, at yung impeachment complaint nga ni Sara is maging umabot na nga po sa Senate, so didesisyonan yan doon, di ba? Magkakahearing, magkakaroon ng desisyon. So base nga po dito sa rules nga po, no, malamang sa constitution ito kasi AI ko nakuha. So sabi nga dito na kapag ang isang senador nga daw po absent, di ba? So ang mangyayari pa dito is automatic no vote against the conviction. So wala rin pala, no? So ibig sabihin kung makukulong man si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada at saka si Chis Escudero sa panahon nga po na may impeachment complaint na nga po kay Sara sa Senado, kung sila po hindi sila makaka-attend sa pagbotohan, ang total pala nito is no vote. So, di ba? Sobrang unfair. Tapos, kung sakali man na what they call this, kung sila naman ay boboto pala para sa conviction, hindi ito bibilangin as boto sa conviction. Baliktad din. Ako ba? Pero ganyan yung nakalagay dito eh. So, mukhang pati ata ang rules, no? Mukhang mukhang pumapabor sa akusado. Pero by the way, mga kababayan, no, kung pag-usapan naman natin po yung impeachment trial nga po ni Sara na paparating, no, kung ito po yung abot sa Senado, ako wala na akong pakialam sa conviction sa totoo lang In my own opinion, ewan ko lang po sa inyo kung okay lang ba sa inyo, pero para sa akin, in my own opinion, sa opinion ko, hindi na po kailangan ng conviction kay Sara. Kasi kung mapapakita po ng prosecution, no, na talagang malakas ang ebidensya, nabuksan po yung mga bank accounts po ng mga Duterte at napatunayan talaga doon na galing ang pera ng Duterte pera ng mga Duterte sa mga drug lord. So okay na po sa akin 'yun. 'Di ba? Kumbaga kung ito po yung maging platform para takita po yung lahat po ng kabulukan ni Sara Duterte, okay na po sa akin na kahit walang conviction. Kasi ibig sabihin nito, no, kung napakita na po lahat ng ebidensya at ang mga tao po talaga naniniwala pa ni Sara Duterte, wala na akong magagawa doon. Wala, ganun talaga. Tanga-tanga di ba? So, pero by the way, mga kababayan, no, so kayo nga po, no, para ba sa inyo, no, ano tong mensahe po ni Boying Rimulya? No? Ito ba ay talagang rekta lang para kay Tito Soto? Kasi tandaan nyo, sabi ni Boying Rimulya, no, na pag merong arestuhin na senador, naka-ready na yung arresting officer sa labas at sa loob. So ano ba to? Ito ba ay rekta kay Tito Soto para wag siya mag-worried sa pagiging Senate President niya o talagang merong ibang pinapatamaan dito si Boying Rimulya?
No? So, ang pinapatamaan ba dito ni Boy Rimulya is yung mga akusado ng flood control scandal ng mga senador na ang gusto niyo ipakita dito na naka-ready akong arestuhin kayo. Di ba? So, tandaan nyo mga streetwise, no? Ano to non-bailable case po ito. No, pag ito po ay napaghusgahan na nga po ng ng korte, sorry kapag ito ay nahusgahan na po ng korte na mayroong probable cause, wala pang piyansa ito. Non-bailable case po ito. Well, kaya nga ako mga kababayan, no, medyo natuwa po ako dyan sa draft report na po na yan ng Blue Ribbon Committee kasi nga po, wala doon yung pangalan ni Martin. Di ba? Nagbukang tanga dito yung mga yung mga kritik ni Martin eh. Araw-araw nila binabanggit na kasabot si Martin pero wala palang ebidensya. Di ba? So, yan So, yun mga kababayan. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa pagbanggit nga po ni Ombudsman Boy Rimulya, no, na naka-ready na ang mga arresting officer para may arreston silang senador. Di ba? Yan so sa tingin nyo ba si Joel Villanueva nga ba yung unang-una? At sa tingin nyo po ba, bukod po sa tatlong pinangalanan, posible bang mapasama pa yung iba? No, like Bongo at saka si Mark Villar. Di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. At syempre, yun po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, hindi na makalubisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-streetwise. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.